Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng opinion, reaction itong post ni Attorney Rowena Guanzon 14 minutes ago. Mainit-init pa. Sabi lang niya, OMG. Oh my God. Isinare niya ang pahayag ni VP Sara. In-interview siya anong gagawin niya sa mga nagtraidor sa kanya. Oh. Diba, ang kasabihan natin, lintik lang, walang ganti. Ito, nagsalita siya. Lang, napaka ayos ang kanyang perspective. Yung nag-trader sa akin, personal yan. Kailang nag-trader sa bayan, sisingilin natin, mapapanagot sila. Ang galing. O, pakinggan natin ha. Including Attorney Guanzon. Sabihin sa'yo ako ba, manimaan ka tin sa itong mga ni-traitor sa ito. Hindi ka mo doon. Sa dili, I don't take it personally. Kasi para sa akin ba, yung ginawa nila sa akin, personal yun sa akin. So, bilang isang politician, natural na ganun ang gagawin sa iyo. So, wala lang yan sa akin. Wala yan, wala. Nila sa bayan, yung corruption, abuso nila, hindi yan personal sa akin. So, hindi natin yan palalampas. Wow. Isa pa. Isa pa. Bibi, sabihin sa'yo ako ba, manimaan ka tin sa itong mga ni-traitor sa ito. Hindi ka mo doon. Sa dili, I don't take it personally. Kasi para sa akin ba, yung ginawa nila sa akin, personal yun sa akin. So, bilang isang politician, natural na ganun ang gagawin sa iyo. So, wala lang yan sa akin. Pero ang ginawa nila sa bayan, yung corruption at yung abuso nila, hindi yan personal sa akin. So, hindi natin yan palalampas. Yun. Sarah lang sila. Klarong sagot ha. Grabe. Lalo akong napapabilib sa ating VP Sara. Iba yung personal na vendetta. Iba yung sa bayan eh. Example, nag-traidor sa kanya. Itong mga dating Duterte politician na nakadikit kay Tatay Digong. Ngayon, bumaliktad. Ngayon, sinusulong ang kanyang impeachment. To me, considered personal yun. So, example, kongresista, pinermahan ang impeachment. Dahil yan ang gusto ng administrasyon. Basta, huwag ka lang na-involve sa korupsyon. Ang mga na-involve sa korupsyon, yung nagnakaw sa kaban ng taong bayan, lalo na dito sa flood control scandal, ang ganda yung kanya. Hindi natin palalampasin yan. Meron nga siyang isang statement. Sabi niya, galingan ninyo. Uubusin ko kayo. Galingan ninyo sa pagtanggal sa akin, sabi niya, sa impeachment ba. Galingan ninyo, tanggalin niyo ako. Kasi pag hindi niyo ako natanggal, mananalo ako. Uubusin ko kayo, kagaya ng ginawa ng tatay ko sa inyo. These are words of, hindi naman sa pananakot, kailang very resolute siya, very firm, alam niya yung anong gagawin niya. Kaya may pag-asa pa tayo, mga kaibigan. Yung akusasyon ng 18 Marines, nagnakaw ng malay-maleta, dinideliver lang basta. Parang, wala lang, Blue Ribbon Committee hearing, open kayo, imbestigan namin, baguhin nyo muna ang inyong mga statements. Wala na yun. To me, palusot na yun. I hope I am wrong. Wala nang Blue Ribbon Committee hearing na gagawin sa 18 Marines. Delaying tactics sila.
hanggang makalimutan. Yun ang nakikita kong gagawin. ICI, wala na. Sarado na ngayong March 31, stop na. Wala na ICI. Yung batas sana na ipapasa para magkaroon ng Independent People's Commission, wala na rin. Kaya nga, believe din ako itong si Congresswoman De Lima. Pasakalye lang, ang dami niyong pasakalye, ang haba-habang prosesyon, sa kwan lang pala, pagsasara lang ng ICI, ang hahantungan ng lahat. Kaya sabi niya, pinaasa nyo lang kami, pinaasa nyo ang taong bayan na hahabulin nyo ang mga magnanakaw, yun pala, wala rin. Mahiya naman ang administrasyong ito. So far, yun yung pinakamabigat na statement ni Congresswoman De Lima laban sa administrasyon ng Marcos. Mahiya naman kayo. Yes, mahiya naman sila. Grabing pantatakip na ginagawa. Kung ano-ano na lang ang itong mga brave 18 Marines na sinugal ang kanilang kinabukasan, nanganganib ang buhay, pati pamilya. Tapos sila pa ang iniimbestigahan ngayon. Baka daw binayaran ng pera, kung ano-ano. Si Attorney Baligod na nagboluntaryo para mabuo yung joint affidavit, inaakusahan pa na Duterte daw ang nagbayad sa kanya. So, yun na. Pagbigyan na natin sila, itong administrasyong ito, gawin nyo na lahat ang inyong makakaya para tabunan ang dapat nyong tabunan. Gawin nyo na lahat ang inyong makakaya para pigilan si BP Sara sa pagtakbo sa 2028. Gawin nyo na yes, mag-coalition kayo. Mag-unite na ang Unipink. Gawin nyo. But, destiny, hindi nyo mapipigilan yan. I believe BP Sara is destined to become our next president. And by that time, aasa tayo, magkakaroon ng hustisya. Yung ninakaw nila na bilyones sa atin, magkakaroon ng accountability, kaparusahan. At sana 2028 na ngayon. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talandig ng Bukidnon dahil ang income natin sa channel na ito is pantulong sa tribo. Namimigay tayo ng libreng yero at pako para makapagpatayo sila ng mas maayos na tirahan. Panoorin niyo ang video na ito. Na anak ko sa balay sa natagaan na Mogero. So muuna ni ang ilang atop. Sako lang gyud in town apan ang ngero nga naa sa babaw buslot na gyud mao nga gi sako na lang ang ilang gi atop. So luoy gyud kayo ang ilang pagpuyo, mga sako lang nga gisumpay-sumpay. Kay buslot naman ang ngero. So muna ni ang ilang pagpuyo. So diri na sila magigda. O karon te pila na ni katuig ang inyong balay nga sako lang gyud in taon ang gipang butang kay ang inyong ngero buslot na. Lima na gid mi diri aka kuan tuig sa kuan mo ang payag nga. So kuan gyud te bali sud gyud kay Kayo kay kuan. Ang gid ni tanan sa sako na lang gid ang among gi kuan tapak. sako na lang ang inyong gitapa kay tulo na gyud tanan. Oo, so ang inyong atop nga yero te pila na nga ni katuig? Lima na kato. 5 na katuig, so mga buslot na tanan. Oo. Ang abuhan manggani namo di na namo gakakuanan kay tulo na jud. Bisan ang inyong abuhan. So kung example tay magulan nga gabi asa man mo magigda diri lang gyapon sa inyong sala gyapon. O diri aran. So maulan na nagyud mo. Ulan na gid ni kung kuan. Gaulan. So unsay trabaho dayto sa imong bana? Mag-uumara. Mag-uumara. Oo, so sa sukad sa 5 na katuig te wala gyud mo nakapalit og yero nga inyong ika-atop. Wala jud. Kay kuan permit baya kuan
lisod kaayo ang mag-uuma kung wala kay financing. Lisod kaayo. Nagpasalamat ko sa kuan unang-una sa kuan Ginoo. Isa siya sa kuan naghatag og talangin nga matagaan mi og kuan. Yan nga. Lagi Salamat po sa nag-sponsor. so nakailak si ate sa ilang kalisod. So kuan gyud tungod daw sa ilang sige te, salamat.